Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa umano'y scammer na nagpapanggap bilang si DSWD Secretary Rex Gatchalian gamit ang Facebook account na may pangalang Rex Santos Flores nitong Miyerkules, September 3. Isang biktima ang naloko ng scammer sa pamamagitan ng cash transaction sa Facebook na nagresulta sa pagkawala ng halagang 11,000 pesos. Mariing paalala ng ahensya, hindi raw kailanman nang hihingi ng pera ang DSWD kapalit ng tulong o serbisyo. Kung makatatanggap ng kahina-hinalang mensahe, agad na i-report ito sa DSWD hotline na naka-flash sa inyong screen. Inaprubahan ng House Committee on Appropriations ang 928.5 na bilyong pisong panukalang budget ng Department of Education o DepEd para sa 2026 na nakikitang hakbang upang tugunan ang malaking suliranin sa sektor ng edukasyon. Tuhayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Matapos ang nakaraang pagdinig, pinagtibay ng komite na pinamumunuan ni Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing ang panukalang pondo ng DepEd na umabot sa 928.52 billion pesos. Dito binanggit ni Swansing na ang halaga ay nakaayon sa rekomendasyon ng UNESCO na dapat umabot sa 4% ng GDP ang paggugol para sa edukasyon. Isa sa mga pangunahing usapin ay ang promosyon ng libo-libong guro na matagal nang nananatili sa Teacher 1 position, kung saan tiniyak ng DepEd na 142,000 sa kanila ay marereclassify sa susunod na taon. Nilinaw din ng kalihim sa DepEd na si Sonny Angara na ang planong pagpapatayo ng 105 na karagdagang silid-aralan sa pamamagitan ng public-private partnership ay nasa yugto pa lamang ng panukala at regulatory process. Bukod dito, kanyang ipinaliwanag na gagamitin ng artificial intelligence upang mas epektibong pamahalaan ng datos ng DepEd, kabilang ang pagtukoy sa congestion ng mga paaralan at pagsusuri sa feeding program ng mga bata. Anaya ang paggamit sa AI ay magpapahintulot sa mga guro na mas mag-focus sa pagtuturo. Ito naman ay alinsunod sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, pinagtibay naman ni Committee Vice Chair Maria Carmen Zamora ang sponsorship ng panukalang budget. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang 476 million pesos na halaga ng shabu sa isang bodega sa Vitas, Tondo, Manila nitong Martes. Ayon sa BOC, nakalagay sa loob ng 3 balikbayan boxes ang 70 kilos na kontrabando na nagmula umano sa Long Beach, California papuntang Bacoor, Cavite. Nagbabala naman si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi dapat gamitin ang balikbayan boxes sa mga iligal na paraan dahil simboloan niya ito ng sakripisyo ng overseas Filipino workers para sa kanilang pamilya. Bunsod nito, nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DPWH Secretary Dizon sinuspinde ang bidding para sa mga locally funded project. Ilbo laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Pirmado na ng DOJ. Panukala sa pondo ng DepEd para sa 2026, lusot sa House Committee. DOTR at Mayor Soto, ininspeksyon ang konstruksyon ng Subway Ortigas Station. Kabuuang utang ng Pilipinas, inaasahang bumaba sa katapusan ng taon. At Korean actor Lee Jung-suk, balik bansa para sa kanyang fan meeting sa November. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.